Okay. Okay, hello again class. Okay. Kagaya ng sinabi ko last time, ayan, magbibigay ako ng example ngayon about kinematic equations of motion na sample problem. Again, recap lang, ito ulit yung mga formulas for kinematic equations of motion. Ayan. Sa sample problem natin, malalaman nyo kung paano pumili ng tamang equation na gagamitin sa sample problem na isosolve nyo. Okay? Ito yung first sample problem natin. Ayan. Okay, nahangin lang. Ayan. A car starts from rest and accelerates over a time of 5.21 seconds for a distance of 110 meters. Okay, determine the acceleration of the car. Ayan. Oh, wait lang. Siyasabayan ako ni Michael Pangilinan habang nag-discuss. O ayan. Ang sabi dito sa problem, ang hahanapin natin is acceleration. Okay, ngayon pupunta tayo dun sa formula ulit. Ayan. Okay, ang pinapahanap sa atin is acceleration. Itong tatlong equation na to, ito yung isa sa mga pwede natin gamitin, no? Yung tatlo dito. Ayan. Okay, V yan class, nabura lang. Letter V yan Ito, tatanggalin na natin sa equation to. Ngayon, ano yung next na basis natin sa pagpili ng equation? Okay, may given time. Okay, merong given time. Tsaka distance. Okay. Ngayon, nahanap tayo dito ng equation na may given time and distance. Etong una, meron siyang given time, pero wala siyang distance dito. Hindi pwede na to. Okay, matik, X na yan. Okay, ito namang isa, given time, wala siyang time Wala na to agad. Okay, tatanggalin na natin yan sa mga equation na pipiliin natin. Okay, ito naman, meron siyang given time, meron din siyang given distance. Okay? Kumbaga class, ang pipiliin nating equation ngayon, since pasok, para sa may given acceleration and given time tsaka distance, which is itong second equation. Ayan. Lahat kasi nung nandito sa given na to, sakop niya Ayan, merong given time, may given distance, may given time, may given distance, tapos yung acceleration na pinapahanap. Ayan. Okay, ngayon, paano natin siya isa-substitute? Okay? Ito na yung next na titignan nyo. Yung solution na. Ayan. Okay, pa-flash ko na tong another whiteboard ko. Okay, ganito rin siya isa-substitute class. Okay? Since isa lang naman yung distance na given, automatic final distance na yon. Itong X na to, nire-represent niya is yung horizontal direction. Yung X na yan. Since meron tayong given distance, isa-substitute natin dito. Wala tayong initial distance, 0 na siya, matik. Wala rin tayong initial velocity, magiging 0 din yan. Meron tayong given time, may 5.21. Kaso, pag pinag-multiply natin yung 0 at 5.21, 0 din naman yung sagot. Therefore, ito na lang yung matitira sa atin. Yung 1/2 A times yung 5.21 squared. Pag nakuha nyo yung square nito class, i-divide nyo sa 2. Tapos ito yung makakuha nyong answer. Yung 13.57 na yan. Siyempre, para makuha natin yung acceleration, we need to divide both sides by 13.57 para makancel to. Tsaka A na lang ang matira. Ayan. Ngayon, after nyo i-compute, ito yung makakuha nyong sagot for acceleration, which is 8.11 meter per second squared. Okay, take note again class, huwag nyong kakalimutan ilagay yung unit sa final answer. Pag wala kasing unit yan, automatic mali na rin ang sagot nyo kahit tama yung value na nilagay nyo. Okay, ganun lang. Sample problem or ganun lang yung pag-compute, no?
for constant horizontal acceleration, using kinematic equations of motion. Ayan, sana may natutunan kayo. Ayan. For now, ciao.